Isang magandang araw mga kabalay. Muli na naman po tayong gumawa ng video tungkol sa pag-share ko rito sa service ko na Mitsubishi Lancer 4G13A. So gusto ko kasing i-share yung mga naging problema ng kotse, ng auto, no? Para naman makatulong din sa mga nakaka-experience din ng katulad na ganong mga problema na sinishare ko dito. Actually, siyempre, matagal-tagal na rin natin gamit to. 6 na taon na. At marami na rin tayo na-encounter na mga sira nito. At mas maganda na malaman nyo na ang mga dahilan. Kumbaga, bago siya bumigay o kung may problema na siya, malaman nyo. Kaya sinishare ko po ang mga experience ko rito sa auto ko. So, ito namang nangyari sa akin na problema kapag tumatakbo ako ng mabilis at biglang namimereno ko, meron siyang tunog sa una, mahina lang na parang kinakaskas na bakal ba, parang bakal sa bakal na tunog. So bukod doon, wala naman nagiging problema, basta tumutunog siya pag tinapakan ko yung preto ng ganun. Tumutunog siya. Akala ko ang problema niya is sa may transmission, pero normal naman yung driving ko, wala namang problema siya shifting. So yun lang, na pag tumatapa ako ng preno, maingay siya, lumalangit-ngit. Sa una mahina, hindi ko siya pinapansin, ano. Pero nung tagal-tagal na, lumalakas siya eh. Tapos minsan kasi nawawala. Pero nung time na lumalakas na yung langit-lit niya, pag tumatapa ako ng preno, sabi ko iba na to. So hanggang sa dumating nga na tumatakbo ko noon, biglang lumakas yung ano niya, langit-ngit niya, malakas na, kumakayad na pagka dinidiin ko yung preno. So yung pala ang naging problema po ay yung aking brake pad, ubos na pala siya. So siyempre wala naman po akong idea na sa preno yun. At ayun, nung talagang sobrang ingay na niya, tapos hindi na siya masyadong kumakagat yung preno, sinilip ko yung gulong ko dito sa may kaliwa, sa may driver side. Nakita ko na yung rotor disc ko, ayun na, gas-gas na siya. Kumbaga bakal sa bakal na pala yung nangyayari doon pagka tumatapa ako ng preno. Hanggang yun hindi ko na siya maitakbo kasi sobrang kayod na siya. Lumaki yung gastos ko kasi nung dinala ko siya sa mekaniko, ayun, siyempre kailangan na suggestion i-replace. Tapos siyempre hindi lang isang gulong, kundi kasama na rin yung sa kanan. So dalawa sa unahan na rotor disc ko pina-replace. Tapos nagpalit na rin ako ng brake pad, siyempre. Dalawang set din na brake pad ang pinalit ko para maayos yung problema, no? So yun, pagka po meron kayong naririnig na pag napreno kayo at may langit-ngit na kahit mahina lang na tunog, sigurado po yun doon na yun sa may brake pad, manipis na siya. So hindi ko kasi napansin na manipis na pala yung brake pad ko. Kaya lagi nyo pong i-check yung inyong brake pad. At saka pag may narinig na po kayong ganun na tunog, pag nagpipreno kayo, pa-check nyo na yung preno nyo, yung brake pad nyo, para hindi kayo magastos ng malaki. So kasi malaki rin yung gastos sa replace, tapos bibili ka ng set ng brake pad. So yun lang mga kabalay, no? Maraming salamat at sana nakatulong uli yung aking pag-share, kahit na alam ko maraming nakakaalam nun, pero sa iba hindi naman kasi alam yun, hindi naman po lahat observance, at saka hindi naman lahat nanonood ng mga tutorial. Kaya malaking bagay din po kahit maliit lang na pag-share sa problema ng auto, at least may matututunan tayo. So yun po, maraming salamat po sa panonood nyo. Sana po
i-like nyo naman po ang subscription at mag-subscribe po kayo at like, tapos mag-comment lang po kayo, sasagutin ko po kayo. So yun lang, maraming salamat kabalay. Andito po pala tayo sa Dasmariñas, Cavite, nakapark na lang, naisipan ko lang mag-vlog para i-share yung naging problema. So hanggang sa susunod po na pag-share ng problema ng auto ko. Maraming salamat sa panonood at God bless po sa ating lahat.